Tapos ang kalsada magdurugtong sa nasusunog pa rin Navotas landfill para mapadali ang pag-apula sa apoy. Nakatutok si Bon Aquino. Mahigit isang linggo mula nang magkasunog sa Navotas landfill. Natapos na rin ang daan na magkokonekta sa mainland at sa landfill para maipasok na ang mga heavy equipment, dump trucks at panambak na lupa. Ngayong ika-9 na araw ng sunog, matatanaw pa rin po mula rito sa mega dike ng Dampalit, Malabon, yung makapal na usok na bumabalot po sa Navotas landfill. As of 3:30 p.m. po, nalalanghap na rin natin yung usok dito at nakikita po natin na yung usok ay nandun pa rin sa direksyon ng Barangay Salambao at Binwangan sa Ubando, Bulacan. Yung papuntang Ubando, medyo malakas pa rin papunta doon. Pero compared sa yesterday, mas nabawasan naman yung mga apoy ngayon tsaka yung usok. Malaking difference. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, sinisikap nilang mas mapabilis ang operasyon para tuluyan ng maapula ang sunog. Ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila, pinag-iingat pa rin ang kanilang mga nasasakupan dahil sa unhealthy hanggang acutely unhealthy na kalidad ng hangin, batay sa pinakahuling datos ng DENR Air Quality Index. Ang ilang residente naman, naligo pa rin sa ilog sa tabi ng dike kahit bawal. Tanaw rito ang nasusunog na landfill at kapag umihip ang hangin patungo sa direksyon ng ilog, nalalangkap nila ang usok. Dito lang libre. Walang bayad. Pero hindi kayo natatakot noon, laki nung Hindi, layo naman yun. Layo. Paano kayo pag pumunta rito yung usok? Ano gagawin nyo? Wala, langoy-langoy lang. Hindi rin alintana ng ilang mangingisda sa Dampalit Mega Dike ang peligrong hatid ng usok mula sa landfill. Naaamoy din, pero hindi na gaano. Oo, yun lang. Hindi kayo natatakot sa kalusugan nyo? Minsan sanayan na lang siguro po. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nauwi po sa suntukan ang pagsita ng isang gwardiya sa Intramuros sa isang e-trike driver na nag-illegal parking umano. Nakatutok si Jamie Santos. Sa videong ibinigay ng Intramuros Administration sa GMA News, maririnig ang paulit-ulit na pagmumura ng e-trike driver sa isang gwardya sa Intramuros. Hindi malinaw sa video kung may sinasabi ang gwardya. May mga dumating na para umawat pero nagpatuloy ang gulo. Hanggang sa bumaba ang rider ng e-trike at nagsuntukan ng dalawa. Ayon sa pulisya, bandang 2:00 ng hapon kahapon naganap ang insidente. May sinita po yung ating Guardia Civil na nagparada or huminto doon sa may harapan ng kanilang establishment na pinagbabawal yung obstruction. So, ito ang naging dahilan na para parang maging irritable yung ating e-trike driver. Nang napagugatan po talaga ng pagtatalo nila ay yung paninita po ng gwardiya. Bakit of all e-trike drivers, siya lang yung Nagtamo ng mga pasa at sugat sa mukha ang driver. Sugatan din sa ulo ang isa sa mga gwardya. Ayon sa pulisya, magdedemandahan ang magkabilang panig ng physical injury. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang dalawang panig. Nag-iimbestiga ang Ermita Police Station at Intramuros Administration. Kinundi na rin ng Intramuros Administration ang insidente. Hindi raw nila kinukonsinte ang anumang uri ng karahasan at misconduct sa loob ng Walled City. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.